Hello! Yan. Ito ulit tayo ngayon. As promised, pag-usapan natin yung pag-create ng multiple SSID gamit yung EAP or TP-Link EAP 110 na merong VLAN function. Tapos, i-connect natin siya sa GoCloud. No? Um, so, as you can see here, with my network, tingnan natin yung home stat or host stat. Meron tayong dalawang device, yung computer ko, tsaka yung uh, uh, EAP access point natin. Bakit PISL03 yan? Kasi gumagamit ako ngayon ng authentication, yung parang portal page ni GoCloud. Pero mamaya, anyway, makikita nyo rin naman yan. Discuss muna natin yung paano ba yung magiging itsura ng network natin. So, galing ISP, punta tayo sa adjust ko lang to, andali lang. Galing ISP, connected siya kay new Wi-Fi. Si Vendo, wala siyang sariling wala siyang sariling pangalan nito, antenna. So ikakabit natin siya kay new Wi-Fi para magkaroon siya ng signal. Kupal naman nun. Dali, nipisan lang natin yung wire. Yan, kukonect siya dito kay new Wi-Fi. May kidaan lang siya. Tapos dadaan siya kay TP-Link para si TP-Link yung magbabato ng Wi-Fi. And then, yung magiging SSID syempre ni LP Vendo, gagamitin natin yon o ilalagay natin from TP-Link. Kapangalanan natin mamaya na Wi-Fi 3 o probably Wi-Fi 3 Vendo. Okay? Si ano naman, si, si TP-Link, gagawa tayo ng dalawa pang SSID. Siguro yung Wi-Fi 1, ito yung ilalagay natin as personal Wi-Fi. Tapos si Wi-Fi 2 naman, siguro P2P client nyo. Well, it's up to you. No? Pero sa setup natin ngayon, gagawin natin pangalan siguro Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, tsaka Wi-Fi 3. Gamit tong mga IP address sa baba. Ganito yung magiging reference natin kung gumagana ba siya o hindi. Again, TP-Link lang yung gagamitin nating access point, pero sa TP-Link magbabato siya ng tatlong SSID with 3 different IP address gamit yung VLAN function. Okay, let's get started. So, galing dito, setup muna tayo kay TP-Link ng SSID. Sa wireless settings, create tayo dito ng lagay natin Wi-Fi 1. Okay natin. Huwag na natin lagyan ng password, no? Create tayo isa pa. Wi-Fi 2. Tapos, Wi-Fi 3. Lagyan natin ng Vendo. Okay. Yan. Save natin. Okay. Save natin ulit. Para sure lang. Okay. So, Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3. Tingnan natin yung cellphone screen. Tingnan natin kung madidetect na natin yung mga ginawa nating bagong SSID. Yan. Lumabas na yung Wi-Fi 1, Wi-Fi 2. Meron pa bang Wi-Fi 3. Tayo natin. Ayan, Wi-Fi 3 lumabas na. Try natin kay Wi-Fi 1. Pagkaka-create pa lang, minsan may delay. Yan, connected tayo kay Wi-Fi 1. Ano bang IP address na kuha natin dito? 192.168.40. Tingnan natin kung lumabas tayo dito. Yan, lumabas yung cellphone natin. Okay. Try naman natin kay Wi-Fi 2. Yan, connected tayo ulit. Same IP address lang. Tapos punta tayo kay Wi-Fi 3. Okay, nasa ka na. Wi-Fi 3. Yan, same IP address lang din tayo. 192.168.1.40. Balik tayo dito kay forget muna natin yan. Forget. Tapos, para sure lang na hindi tayo connected on any network. Forget. Okay? Kasi muna natin yan. Okay. So, yun yung una. This time, lalagyan naman natin ng VLAN function. So, assign natin to. Enable muna natin. Si Wi-Fi 1, lagyan natin ng VLAN 11. Si Wi-Fi 2, lagyan natin ng VLAN 12. You can use any VLAN ID, guys. Sa example lang natin, ginamit ko lang 11, 12 para lang madali siyang matandaan. Tapos, since LPB gamit ko,
gamitin natin VLAN 13 para sa Vendo Wi-Fi. Click OK. Kung kukonect tayo ngayon dyan, Wi-Fi 1 for example, hindi na tayo makakuha ng IP address kasi hindi pa nakasetup yung VLAN natin sa GoCloud eh. Yan, kung mapapansin mo yung cellphone, obtaining IP pa rin. Tapos later on, lalabas dyan, no internet connection, do you still want to connect? Yan. While waiting, move on tayo. So, tapos na tayo sa TP-Link setup. So, nag-setup tayo ng SSID na walang password. Nag-setup tayo ng VLAN ID. Ang inassign natin 11, 12, and 13. Punta naman tayo dito kay GoCloud. Sa GoCloud, gagawin natin, kikreate tayo syempre ng VLAN. Take note na yung Vendo may sarili na siyang DHCP and gumagamit si LPB ng VLAN 13. So, hindi na tayo gagawa ng DHCP kay VLAN 13. Ang gagawa lang natin si 11 tsaka si 12. Okay? So, punta tayo kay Network, LAN, VLAN. So, tatlong VLAN yon. Tagawa rin tayo ng tatlong VLAN dito. Create. Una si 11. Lagyan natin ng 11.0 para lang alam natin na 11 talaga yan. Okay. Tapos 255 din na natin babaguhin yan. Bind natin kay LAN 1. By the way guys, ang gagawin ko palang connection, if you look at this diagram, from left to right, ganito itsura nung device nyo sa likod. So sa farthest left, si EAP nakakonect dyan. Si Vendo ilalagay ko dito katabi ni EAP mamaya. Tapos si ISP nandito sa kanan. So ganun itsura niya. So from left to right, numbers 1, 2, 3, 4, 5. Ganun yan. Okay? So balik tayo dito. Punta tayo dito kay pangalan ito. Saan ba ako? LAN config, VLAN config. Okay. So create tayo. Create tayo ng VLAN 11. Pangalanan natin itong 11.00.1. Tapos, kay LAN 1 natin ikakabit. Kasi nga from left to right, diba? So, LAN 1 tayo. Hindi natin babagoy yung netmask. Submit. Okay, create tayo ng isa pang VLAN. Ngayon naman si VLAN 12. Pangalanan naman natin ng VLAN 12.0.0.1. Hindi natin babagoy yung netmask. Binding interface natin pa rin kay LAN 1 pa rin. Submit. Kasi sa LAN 1 nakakabit si EAP eh. Diba? So, doon pa rin siya. Tapos, lastly, gagawa tayo ng VLAN ID 13. Si LPB, meron siyang reserve IP address for access point. So, gagamitin natin yon. So, pili tayo 10.0.31.253. Yan ang piliin natin na static IP. Hindi natin pwede gamitin yung 10.0.0.1 kasi ginagamit na ni LPB server yon. Okay? So, ang gagamitin natin para gagamitin ni GoCloud, itong IP address na to. Tapos, yung subnet mask niya, 255.255.224.0. Tapos, ibabind din natin sa LAN 1. Yan. Hit na natin yung OK. Yan. Ayan. So, ulitin lang natin steps. Gumawa tayo ng SSID na walang password. Nag-assign tayo ng VLAN sa TP-Link to Nag-assign tayo ng VLAN 11, 12, and 13 on those SSIDs. Pagbalik sa GoCloud, nag-create tayo ng VLAN 11, 12, and 13. Sa 11, gumawa tayo ng specific IP. Sa LAN 12, gumawa tayo ng specific IP. Tapos sa VLAN 13, gumamit tayo ng reserve IP address na ginagamit ni LPB. Itong 10.0.31.253. Okay? Next, gawa tayo ng DHCP. Sa DHCP, meron na tayong existing. Ito, .1.1. This time, kikreate tayo kay DHCP VLAN 11. Auto-create naman yan. Yan. Tapos, gagawa rin tayo kay VLAN 12. Create. Si VLAN 13, hindi na natin gagawa ng DHCP kasi ang magiging DHCP server natin o yung magbibigay ng IP address ay yung Vendo. So, hindi na natin paproblemahin yun mamaya. Okay? So, 11, 12. Okay na yan. Next, punta tayo sa switch.
Ito, under network, and then switch. Dito may konting changes tayong gagawin. Okay? So, ang setup natin dito dapat, kung mapapansin nyo, 11, 12, and 13, nakatag lahat yan. Hindi na natin babaguhin yan. Okay? Dito naman untag. Ibig sabihin, sa port 1, nakakabit pa rin si EAP. Ang difference lang, babaguhin natin. Ito, off natin si port 2 kasi dito ko ikakabit si LPB. Off ko yan. Tapos, dito sa VLAN 13, dito ko ilalagay yung untag. Sabihin, dito siya makikiconnect. Tapos, magbibigay ng IP, syempre, yung VLAN 13, ibabato rin niya papuntang port 1. Okay? Yan. Ganyan magiging setup niya. At habang hinihintay natin yan, balik ako, kakabit ko lang yung LPB. Yon, sakto. Yan. Okay, so balik tayo muna sa home screen. Check natin kung na-detect ba. Ayun, so connected na. Ito si LPB. Ito si EAP. Siyempre, ito yung ISP natin. Yan, kung mapapansin mo, ito yung IP address ni VLAN 13, IP address ni VLAN 12, tsaka VLAN 11. Ngayon, time to test. Balik tayo sa cellphone. Ako, nag-close yata yung cellphone ko. Yan. Kung papansin si Wi-Fi 1, wala siyang network access kasi kanina kumonect tayo ng wala pang assigned DHCP. Ano? Pero this time, gagawin natin, connect ulit tayo. Wi-Fi 1, obtaining IP address na tayo and connected. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung default web portal ni GoCloud. Yan. Maka-access naman ako dyan. Magka-type lang ako ng username password. Pero syempre, hindi natin gustong buksan yan. Ang gusto lang natin i-prove, connect tayo sa Wi-Fi 1, ang IP address natin ay 11. Yan, 11.0.0.40. Yun yung nakuha nating IP address doon. Yan. Okay? So, nasa VLAN 11 tayo. Tayo naman natin yung VLAN or Wi-Fi 2. Ito, Wi-Fi 2. Obtaining IP address. Yan. So, si Wi-Fi 2, nakaset siya sa policy 1 ni GoCloud. Yung mga curious ko ano yun. Ito yun. Ito, yan o. Yan. VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13. Naka-policy 1 din si VLAN 13. Ano? Tingnan natin kung magko-conflict. VLAN 1. Yan. VLAN 11. Yan, policy 1. Policy 1 ko ay saan ba yan? Auth policy. Yan, auth by account. Kaya lumalabas yung login page na yan. Pero again, ang topic natin ngayon is to prove kung gumagana ba yung VLAN natin. Connected tayo sa Wi-Fi 2. Ang IP address natin ay 12.0.0.40. Balik tayo sa hotstat. Yan o, na-detect tayo. Iba ni IP address natin. Tayo dito. Nandun na tayo sa VLAN 12. This time, dapat ang makuha nating IP address, VLAN 13, manggagaling dapat kay Vendo. Okay. So, punta tayo kay Wi-Fi 3, Vendo. Uy, may iba connect. Hindi yan. Forget natin yan. Too fast to click. Yan. Iba na naman na click ko. Ano ba yan? Ba't kasi tumatalon? Yan, Wi-Fi 3 Vendo, connected na tayo. Dahil connected na tayo dyan, tignan natin ulit yung IP address natin. Ang IP address natin ay nandun na sa 10.0.15.180. Mapapansin mo yung DNS, nagkaroon na ng additional IP address, Google DNS na. Check natin kung connected ba tayo sa Vendo. Ayan, naka-open ako ng Vendo. Okay. So, yun. Ano bang purpose nito? Well, it's up to you. Maraming benefits yan. Meron ding disadvantage, syempre, pag nasira EAP mo, sira yung tatlong network mo. Pero ang pinapakita lang natin dito, kung tight ka sa budget,
you only have one access point, tas gusto mo mas malawak ang coverage ng network mo kasama yung Vendo, then it is possible, posible siya gamit yung TP-Link na nakakonect sa new Wi-Fi, and then at the same time, si Vendo nakakonect sa new Wi-Fi, sharing TP-Link's access point function. If you have other questions, just post it there on the comments below. Tapos, balikan ko kayo. Okay, hope this helps you. Thank you!